eto na naman tayo. Yes, Sunday na naman mga Vs. And of course, andito na nga tayo sa inyong pinaka-paboritong show. Wow, talagang wala lang kukontra dyan ha. At kasama niyo ang pinakamagandang DJ. Wow, huwag na kayo kumontra. Wala nga angal dyan. Siyempre, kasama niyo nga ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. At welcome dito sa ating programang Match Made. Ang show kung saan minsan akala mo match pero paalala lang. Oo, paalala lang pala siya kasi may mga taong dumating hindi para magstay. Oo, kundi para ipaalala sa'yo kung ano ang deserve mo. This is Match Made, ang show na hindi magpipilit o nagpipilit ng love story pero naghahanap ng connection sa lahat ng anyo. Ang tanong, ready na ba kayo mga kamachis? Yes, yes! Kasi kami talagang sobra pa sa ready, ganong levels. Oo, pero bago ang lahat, syempre gusto nating pasalamatan ang ating mga mahal na sponsors. Thank you sa napakagandang setup natin for today's video. Yes, maraming salamat sa Y Spaces and of course for covering this episode. Maraming salamat po sa Pixel Image. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pag-suporta. Grabe na talaga ang energy ngayong hapon. Itutuloy-tuloy na natin. Oo, alam kong inaabangan nyo kung ano nga bang chika natin this episode mga kamachis ha. Minsan, of course, eto na nga. Oo, alam nyo ba yon na minsan hindi naman problema kung ano ang trend. Ang problema, bakit may mga kwentong kahit hindi ikaw ang bida, tinatamaan ka pa rin. Oo, may mga usapan na akala mo, sa iba yan. Tapos biglang, masasabi mo na, teka, parang ako to. O, relate ka bigla, di ba? Kaya dito sa Matchmade, hindi lang kami nakikinig sa ingay sa internet. Oo, pinapakinggan namin kung ano ang naaantig. Mga kamachis, ito na ang Match News. Siyempre, na talaga namang inaabangan yun linggo-linggo. Oo, hindi para makisali, hindi para magmuni, hindi para manghusga, kundi para magtanong. Kasi sa bawat kwento, may isang tao na nakakaramdam, may isang tao na napalunok ako, saglit lang. Napatingin sa sarili at may isang tao na nagsasabing, ay, may connect ka. Oo, may connect to sa akin. Sabay-sabay nating harapin. Ano nga ba ang umaalingaw-ngaw ngayon? Unahin na natin syempre ang ating Match News. Number 1, ito ha, SWS says, 27% of Filipinos experience cheating. Ito na naman ang cheating na to talaga. Ayon sa SWS, halos 3 sa 10 Filipinos ang naka-experience ngayon ng cheating sa relasyon. Alam mo yung mga previous natin, Doc, di ba, nung mga previous episodes natin sa Matchmade, ang laging reason ng paghihiwalayan nila talaga is cheating. Oo, ibig sabihin mas common siya kesa sa inaakala ng marami. Unang-una kasi, para sabihin natin, kailangan kasi ma-clarify natin kung ano ba talaga ang cheating. Kasi merong micro-cheating. Yes. Meron talagang yung sasabihin natin na alam mo na nag-cheat pero hindi ka pa rin naniniwala. Nagbubula-bulagan ka, ganon. Kasi parang sinasabi mo, hindi. O kaya naman palaging sinasabi mo, kaya ko pang mapagbago itong taong ito. So talagang kumisan, pagdating sa ganyan, kasalanan na rin ng iba kung bakit talagang umaabot din sa punto na hindi nila yan nare-realize na talagang, cheating nga talaga, no? Pero yung ginagawan mo pa rin ng pagkakataon na ididepensahan mo pa rin yung tao na yun. Oo, pero Parang let's ganun. be reminded that cheating is a choice. Hindi porket sinabi mong Yes. hindi marunong mag-ayos yung asawa mo, mag-cheat ka. No, it's your choice. Pwede mo kausapin yung asawa mo or yung partner mo na, love, pwede ka ba mag-ayos? Pwede ka ba mag-ganito? Pwede bang ganyan? Hindi mo gagawing reason ng isang tao para mag-cheat ka because at the end of the day, it is your choice. We always have a choice, di ba, Totoo Doc? naman yun. At the same time, siguro sa isang relationship, kung alam mo naman na talagang sabihin na natin na womanizer yan or talagang mahilig siyang sumama kung kani-kanino and hindi yun yung gusto mo na mangyari sa isang partner, dapat siguro pagdating sa ganyan, alam mo na, kung maging extra baggage siya, bakit mo pa kailangang isamahan siya? Pangalawa, nakakaloka kumisan kasi may mga pagkakataon na pag nakikipag-usap sila, tatanungin mo, alam mo na palang ganito bakit mo hinayaan yung sarili mo na gustuhin pa rin siya? Cheater naman pala. Tapos ang sasagot sa'yo,
mahal ko eh. Yun na nga eh. Minsan kasi pag mahal, kaya nga may stupid love eh. Di ba? Minsan talaga nagiging stupid tayo pagdating sa love eh. Di ba? Nabubulagan, nabibingi. Alam mo yun, yung mga parts ng ano natin, biglang hindi na gumagana. Di ba? Siguro yun yung parte ng brain natin na talagang kahit paano, parang sinasantabi natin palagi na meron tayong defenses na in denial tayo. Kasi kahit na nag-cheat na, siguro yung 27% na yan, palaging umaabot din sa punto na mapagbigay pa rin tayo. In fact, kahit na sabihin mong it does not involve relationship, cheating per se, pagkatapos ng certain time, nakakalimutan natin eh. Dahil kasi palaging tayo, merong mga pagkakataon, we give chances to people. Yes, and cheating is everywhere talaga. Pero iba-iba ang way ng tao mag-react and of course, mag-move on. Oo, di ba, Doc? The big question is, pag nag-cheat, deal breaker ba agad o talagang may chance pa sa tingin mo? Sorry ha, kasi kahit na sinasabi ko may chance, pero pag ako... Pag sa'yo. Pag feeling sa'yo ko nangyari. Pag sa akin nangyari, siguro hindi ko kaya. Dahil Totoo. palagi, sorry, nagiging ano lang namin, nagiging palaging pinag-uusapan namin palagi. Pag nag-cheat ka, anong gagawin mo? Ang unang palaging tinatanong sa akin, o tinatanong ko sa kanya, sino ba mas magaling sa ating bumaril? Ay, nakakatakot ha? Parang nakakatakot. Ay, yun yung palagi Alam na this. Kaya pagdating sa kanya, nagtatawanan na lang kasi sabi ko, alam ko na. Sabi niya, hindi nawawala yung pulso ko dyan. Alam mo yan, parang yung ganun. Pero sa akin, siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, lay the cards on the table. Parang, ano ba yung tama? Baka mamaya talaga, hindi naman, may reason din bakit umabot sa ganung punto. Oo. Kaya talaga magbibigay din ako ng chance. So magbibigay ka ng chance? Pero sabi ko kasi, you have to lay the cards on the table. Dahil kasi Okay. unang-una, bibihira yata yung lalaki nagsasabi ng totoo. Oo, kasi nga, yung iba nga nahuli na sa akto, itatanggi pa rin talaga hanggat makakaya. Diba? Pero ako para sa akin, parang ang hirap, no? Well, iba naman kasi din yung estado ng pag magjowa pa lang kayo and Oo, pag mag-asawa asawa na na kayo, kayo. na may mga anak na kayo. And hindi ako makapagsalita pa dun sa ganung level because wala pa naman akong ganon. Siguro it's a different narrative, no? Kapag mag-asawa na kayo, kasal na kayo, and may mga anak na kayo. Kaya nga totoo yung sinabi ko sa'yo, sino nga mas magaling sa amin dalawa? Oo, yun na So, nga. abot ako talaga sa gano'n. Dahil kasi parang iba talaga yung narrative pag sinabi Oo. mong kayo talagang it's entirely different. Pag yun talagang sabihin mo, partner lang, tapos or Oo. girlfriend, boyfriend lang yung relationship. Totoo. Kasi I feel like pag magjowa pa lang tayo and nagloko ka na, parang exit na ako agad. Kasi magjowa pa nga lang tayo eh. It means that ngayong magjowa, kaya mo na nga akong lokohin. What more pag pinakasalan pa kita? There's a big possibility na mauulit at mauulit mo yun, di Kasi ba? yung loyalty doon, tested ka agad eh. So, hindi na kita Yes. mapapagkatiwalaan, di ba? Totoo. At pag nasira ang tiwala, ang hirap mabuo ulit. 'Di ba? Ang isang baso pag nabasag, paano mo pa yun ididikit isa-isa? Paano mo siya gagawing isang baso ulit? Mahirap nang ayusin, 'di ba? Totoo Oo. yan. Pero nako, agad-agad mga kamachis, dumako na tayo sa ating match news number 2. SWS says, 43% of Filipinos believed in trust rebuilding. Ayon nga sa SWS, may malaking bilang pa rin ng Pinoy na naniniwalang pwedeng maibalik ang tiwala kahit nasira na. Ang chika sesh natin, hindi lahat cut off agad. May mga taong pinipili na talagang, alam mo na, pinipili pa rin nila na mas maging maayos, di ba, ang kanilang relasyon. Di ba? Anong masasabi mo dun, Doc? Okay, kung sasabihin mo sa pamilya yan, napakahirap para sabihin natin na yung talagang magre-rebuild ng trust. Kasi unang-una, kung sasabihin mo na gusto mong maging maayos yung pamilya mo, palaging meron, sige, magsasama na lang kami dahil may mga anak kami. So, hindi ko pa pwedeng makonsider na na-rebuild yung trust doon. Sometimes, it will take time. In fact, pag sinabi mong mag-heal ka, hindi pa pwedeng ka agad-agad. Dahil kasi nandun yung pagkakataon na talagang nagtitrust ka, pero ano yung assurance? Ano yung acknowledgement na talagang hindi mo na siya uulitin? Ano yung possibility na talagang, paano babalik siya? Hindi basta-basta yun eh. So, it will really take time. And sometimes dito natin sasabihin, ano ba yung mahalaga? Yung pagmamahal o yung panahon? Panahon lang din naman na magsasabi kung kaya ko siyang patawarin. Panahon din na magsasabi kung sa tingin ko, talagang na-build na yung trust na iniisip ko na naaayon para
para maging maayos kaming muli as a family or even as mag-partner. Totoo, kasi I feel like yung forgiving, yung pagpapatawad sa isang tao, it will take a lot of time din talaga and the effort din, no? Hindi siya, ito yung bagay na hindi talaga pinipilit. Ito yung isang bagay na talagang kailangan mo ng time to heal. And pag niloko ka, I feel like hindi talaga ganun kabilis. Lalo na pag mahal na mahal mo yung tao, you feel like gusto mo siyang patawarin, gusto mo siyang bigyan ng second chance. Pero ang hirap kasi ibalik talaga ng trust na pag yun yung nasira. Kaya nga, yan yung pinakamahirap na foundation din na i-build, diba? Ina-earn mo talaga yung trust. So pag yan yung nasira, ang hirap buuin. Bibigyan ka niya ng pag-overthink. Pag ang partner mo kasi nagloko na, parang you feel like, pag umalis siya, lagi kang mag-overthink. Hala, sino ba kikitaan nito? Hala, baka gawin na naman niya. Hala, baka... Wala ka ng peace of mind, di ba? Kasi Totoo yun, nawasak na yung totoo yan. trust eh. Sometimes talaga, there's a tendency to become paranoid about a lot of things. Kumisan nga parang tayo sabihin mo, di ba napag-usapan na natin na kailangan by this time nandito ka na sa bahay, bakit ganito? Oo. Hindi ba parang yung ganun mga konting nagiging tayo nagiging sobrang cautious tayo. Tapos True. pag hindi nakasagot sa mga messages mo, parang Iba na iisipin mo. May diba? ibang ka-text na to. So parang Ganon. hindi lang yung mental health issue to, pero nagsasuffer talaga yung mental health mo dahil kasi umaabot siya sa punto na naaapektuhan ka na dun sa pati yung pag-function mo sa bahay. May mga Yes. activities or responsibilities ka na hindi nagagawa dahil kasi nandun yung punto na nagre-rebuild ng trust pero hindi ka sigurado kung tama or hindi yun. Totoo, at hindi lang yan. Talagang mag-iiba totally yung relationship. Kumbaga, yung iba, di ba, sabi nila, pag nagloko sila, ibalik natin yung dating tayo. Hindi mo na maibabalik yun. Never mo nang maibabalik yun kasi may lamat na eh. Kung magkabalikan man yung taong nagloko at yung jowa niya, definitely, hindi na magiging parehas na parehas yun nung hindi ka pa nagloloko. Totoo yun. Meron din pagkakataon na kumisan isang pangyayari lang. Parang sasabihin mo, babalik at babalik. Yun yung talagang baka yung possibility na magkaroon ka ng trauma of what happened before. So remember how when you talk of post-traumatic stress disorder, it doesn't necessarily mean na immediately it happens. Sometimes 2 or 3 years after, dun pala magkakaroon dahil kasi umulit. Ah, may talagang pag ganun. umulit siya, yun yung nakakatakot. Dahil kasi kumisan mas lalong galit ka na, hindi ka lang magiging hostile or hindi ka lang yung talagang sabihin mo, nagiging verbally active ka na magalit, pero baka mamaya maging pisikalan na yung away nyo. Totoo. Which is yun ang nakakatakot, yung pinaka-worst na pwedeng mangyari. Yes, pinilit nyo nga magkabalikan, but at the end of the day, parang nagkakaroon din kayo ng sakitan and worse, physically nagkakasakitan Sakitan kayo, na. not just emotionally, no? Yun ang pinaka-worst na pwedeng mangyari pag pinilit ninyo talaga. Pero depende, case to case pa rin yan. May mga taong kaya nilang magbigay ng second chance at kaya nilang mabalik sa dati yung pinagsamahan nila, 'di ba? So eto na. Nako, eto pa, hindi pa rin natatapos talaga ang chika natin sa ating match news number 3. Signs that your partner is serious about you. According to long-married spouses, ayon yan sa Philstore Life, may malinaw na signs kapag seryoso talaga ang partner. Based sa payo ng mga matagal ng kasal, hindi raw sa grand gestures na susukat, mas sa consistency at effort. Ang chika sesh natin, hindi puro kulig, kulig-lig. Hindi puro kilig. Kapag seryoso, ramdam sa araw-araw, hindi lang pag may okasyon. The big question, Doc, talaga bang seryoso ba siya o delulu ka lang na umaasang may patutunguhan? Hindi, kasi yung iba, aminin mo, minsan nilulook forward mo pag birthday, ganito siya, sobrang laki ng regalo niya, yung engrande, yung mga binibigay niya sa'yo. Pero tuwing special occasion lang, but yung on a daily basis, hindi mo naman kakikitaan din ng effort. May mga ganun eh. Naalala ko na meron kasi kaming in-attend na convention. Tapos sabi niya, bumili siya ng napaka-expensive na bag. Talagang ang sagot lahat ng mga doktor, mga group ng psychiatrist, may kasalanan ka, no? Ganon! Yun agad! May suhol! Parang imbis na sabihin nila na parang it's a surprise, it's something na ma-appreciate ng wife, parang gano'n ang sinabi talaga, may kasalanan ka. So nakikita mo dito na talagang there's a possibility talaga na kumisan why you give certain gifts na parang
unfortunately, hindi mo alam kung bakit talaga, yung ikaw na mismo magdududa, bakit ka binigyan ng Bakit magandang ako may ganito? Oo, diba? Na hindi naman ako sanay ng mga ganito. Napaka-ano naman, parang something, this is so extra. Parang ganon. Oo. Na you're not used to it, di ba? Sa pag yung mga bagay na bigla na lang ganyan, syempre medyo natatakot ka na talagang may ginawa nga siguro kasalanan. Ngayon mag-overthink ka na naman, di ba? Oo. So, mas maigi siguro na pagdating sa ganyan, ano ba talaga yung seryoso pagdating sa partnership na, kumisan, hindi lang siya partnership, kumisan talaga if you're a married couple. Napakaganda kasi na sabihin natin yung mga, alam mo at na-emphasize mo yung talaga mga love language. It doesn't Actually. necessarily mean about gifts. Oo. It isn't about yung sabihin na natin, yung touch. Sometimes yung mga words of appreciation, sobrang ang laki-laking factor yan na para sabihin natin, ma-enjoy mo na madinig. Yun lang Kasi Totoo. parang kumisan yun lang iaabangan mo. Oo, and I feel like it's very important talaga na you acknowledge yung love language ng bawat isa. Para alam mo yun yung pupunuan mo. Kasi pag hindi mo alam yung love language ng partner mo, di ba, paano, baka maligaw ka, ano ba kailangan ko punuan, di ko alam, ganyan, di ba? So, importante, sa early stage pa lang, di ba, parang alam nyo na dapat. Oo, dahil kasi, alam nyo, pag alam nyo yung, maraming sinasabi, maraming klase ng love languages. Pero, ang una nating iisipin dito, ano ba yung maa-appreciate ng partner mo? Pangalawa, sometimes talaga, it's not always yung material things ang nakakapagpasaya ng isang tao. Totoo, and it's very important that you're consistent as well. Hindi lang yung one time, big time na okay, for this ano lang, and then ligawan, okay, consistent, and then after, pag sinagot, iba na, di ba? Totoo yun. It's very important that you are consistent. We are consistent, di ba? Ayan na nga mga kamatchis, grabe, iba-iba na naman ang kwento, iisa lang ang talagang pinanggagalingan, mga desisyon, hindi madaling harapin. May mga bagay na talaga namang sinusubukang ayusin, may mga bagay na pinipiling bitawan, di ba? Hindi dahil mahina, kung hindi dahil may pinipiling protektahan. At sa mga kwentong to, walang tama o mali. Meron lang mga tanong, na kanilang pag-iisipan ng todo-todo o kaya naman ng totoong-totoo. Kaya bago tayo mag-move on, tanungin muna natin ang sarili natin. Ano ba talaga ang match para sa'yo? At dahil usapang chemistry, decision at mga kwentong match made to happen, ito na. Kikilalanin na natin ang ating guest na magbabahagi ng sarili. Of course, ito na Real talk tayo today, Doki Doc Cams, ang ating special guest. Siyempre, hindi pa dyan natatapos ang chismis for this episode. We have a very special guest, as mentioned, for this Sunday dahil sasamahan tayo, makikipagchikahan sa atin ng todo-todo max, ganon mga kamatches. And with that, let's all welcome Sir Jude Michael! Sabi ni Sir Jude, ako na. Sir Jude, kayo na po. Oo. Hello po. Welcome po sa Matchmade, Sir Jude. Hello, Doc. Bumati Hello. muna kayo sa ating viewers and listeners. Hello, everyone. I'm Jude, and let me say thank you to TV5 and Matchmade Aw. for making this an opportunity to actually. This is my first time to actually talk. Wow! Normally, Thank you very much! Nandito sa show natin, di ba? people will always invite me to sing. Ay, ganun. So this will be my first time to be interviewed or to actually talk. Oo, kasi more chikahan talaga dito. Oo, talaga. Sa Matchmade, mas kikilalanin pa natin mga kamatchis ang ating bisita na si Sir Jude. Pero eto po, bago po kayo makilala bilang isang Jude Michael sa inyo pong song, ayan, tell us, sino ka po ba noon bago kayo, of course, at ano yung mga pangarap mo nung mga panahon na yon? Okay, I was 18 years old when I did Mula sa Puso and Problemang Puso. In fact, my mom was, I didn't even know that I was going to be a singer because I've joined so many competitions. I never won. Oh, So, ano nangyari? wow. Parang sabi ng mommy ko, my mom used to work for a bank, and when she retired, sabi niya, I'll produce you an album. So, nobody wanted to actually shell out money. So, di ba? I mean, I'm not star material. I'm small and I'm not that. Grabe naman po kayo sa self nyo talaga. No, seriously, di ba? Kasi pag Binash na niya yung self niya. No. Parang ibig ko sabihin, ang dami naman talagang mas eh. So, syempre yung mother's love, parang sabi niya, anak, you sing well, so let's do this.
So we approached Benny Saturno, and the rest was history. I was 18 and was a bit confused because I never thought I will be a singer. Never nyo naisip yun. Because I used to play the drums talaga. Oh, wow. So all I wanted was to play the drums. So, back then, yung dream nyo talaga is to be... A drummer. Yun talaga! Siguro part of a band or something. Oo. So, bakit parang biglang nag-change from a drummer? Well, of course, music-related pa rin naman siya. Paano na-change yung path na dito kayo napunta sa music? I guess it's God's intervention. Because I never thought that, any produced album at that time, you wouldn't even know if it's gonna be a hit. I remember the DJ from Cebu said, we played your song in Cebu, and then it went to Manila. Wow. So the first song was Problemang Puso. And then children started singing. And the recording company asked me over to discuss it that when children starts to sing your song, That's something na. it's already a hit. There. Wow. So, yung Problemang Puso, sa tingin nyo, ito talaga yung Was the first time. the first time. Ito yung nagbigay sa inyo talaga ng, Break. let's say, break talaga. Doon when ako it comes... na-nominate sa Awit Awards. Wow. Sa Problemang Puso. Best Country Ballad. Wow. At the time. Inasahan nyo na puputok ng ganito kalakas itong song na to? No. Honestly, no. At all? Yes, Oo. yes. No. So, grabe no, hindi mo talaga masasabi yung opportunity eh. Kaya alam mo, parang, I feel like lalo na ngayon, di ba Sir Jude, parang lalo na given the platforms na meron tayo, para sa mga musicians, produce ka lang talaga ng produce because you'll never know kung ano yung Yes, mag-hit eh. and it's easier for them compared to us. Because at the time, parang the radios won't even play your song. So, I remember my mom and I, because we didn't have the money, we'll bring them mga merienda lang, the DJs from different wow, stations. ganong Sir, level. meron po May kami ganun dalang gala, merienda. ganun. Yeah, it happened to Talaga? me. It happened to me. So, inisa-isa nyo yung mga radio station? Yes. Wow. Oh, kasi noon, naalala ko may tinatawag silang payola. Yes. Ayan. So talagang napakahirap talaga para ma-penetrate ang mga radio stations. Pero, And especially, ma'am, sa case ko po, I had no manager. So, my mom and me. You know how mom, yung mommy mag-operate, parang palagi siyang protective of the kid. Actually, So, ganun medyo talaga. sheltered ako, mama's boy ako. pero totoo Oo. yung sinabi niyo na pag yung miracle ang mga bata, automatic yan, mag-hit yan. Totoo. Kahit naman siguro ngayon magugulat kayo yung mga old songs or yung mga genre ng 70s or even ng 80s. Pag biglang naalala ngayon, ay hit yan. Naging Totoo. hit yan talaga. So sa akin, ang recall ko talaga yung Mula sa Puso, talagang Sobrang hit talaga siya. Oo. And then problema po nung una hindi ko siya matandaan na yun yung title. Tapos nung nakita ko yung yung chorus part nun, ay, eto pala yun. Sabi ko, Parang relate ka talaga sa ano na yun, sa song na yun, Doc. Sir, gantay mo yung ay nako. Ay nako, ayan na. That's ay nako. So, I know na kung ano yung request nila. Sir, yung ay nako. Oo, alam nila Alam yan. niya. Oo. Pero eto sir, kailan mo naramdaman na eto na yun? Kumbaga, eto na yung ang music ay hindi lang trabaho, kumbaga extension din to ng pagkatao mo. Okay. I used to sing a lot with my mom. So it will always be an extension or it will always be a part of me. It was inculcated in my mind that music is something to heal you. So when I'm stressed, I just sing. There. So ito na yung time na sabi mo nga, naging work na ba siya? When it started to be a work for me? Or ano? When people are starting to schedule me for TV guestings, and after a while of singing that song and promoting it on the radio, people want to see me sa different provinces. Yun yung mga racket-racket. Uy, yun yung may mga may mga magagandang Magandang TF TF. na. Doon na nakakabawi yung mga artist kapag for example, yun nga, di ba nung back then, yung mga kaya na sinasabi niyo, talagang kailangan mong gumastos talaga. Pag pupunta ka dito sa lugar na to, ipapapromote mo, ganun. Dito na nakakabawi ang artist sa mga racket. Yes, Oo. Kumbaga, eto na yung moment na, ay, napapansin na, nabibigyan na ako ng opportunities, 'di ba? Pero ito, mas naging madali ba ang mas naging komplikado po no ang
relationships ng may mga pag may pangalan ka na sa industriya? Okay. First of all, I never thought that may pangalan ako. I never think of that. Oh. Oo. Hindi ko siya naiisip. Yung Jude Michael po, naiiwan ko po talaga siya sa stage. After that, I'm just a regular person. Ganun yung klase ng thinking. Which I think is good. Kasi as an artist kasi minsan hindi mo na iiwasan, lalo na in this generation, na parang lumalaki yung ulo, nagiging entitled na. Maraming ganun. May mga kilala akong ganun na parang nag-iiba yung ano nila, yung tingin nila sa sarili nila. Yes. Entitled sila na, ay bakit hindi ganito yung treatment sa akin? Ay bakit ganito? But with you, sir, ganun yung thinking mo. Kasi parang work lang siya eh. Pag nag-guesting ako, sige si Jude, lilagyan ka na lang makeup, papapwestoin ka nila kung dito, bibigyan ka nila ng instructions. Pero after that, I will always be Jude kahit sa bahay. Ganda nun. Ang ganda na. Oo. I eat with everyone, including the people from the house that works for us. We eat in the same table. Wow. Yes, yes. I love it. Yung humility, yung, alam mo yon. Alam mo, napakaganda pag sinabi mong you're grounded. Dahil kasi pagdating sa ganyang pagkakataon, actually siguro napaka-responsable at mabait na nanay meron si Sir Jude. Dahil usually pag sinabi mo, you can be a good mother, but it's entirely different when a mother is good and responsible. So parang ako, probably I become so emotional for reasons na yung sinabi niyo na you sing together. Opo. Kasi ang nanay ko naman, di ba sabi ko nga before, na Musically inclined din siya. inclined. So sa akin nung una, naiinis ako dahil kasi palagi ako nakukurot pag nagpe-piano, dahil kasi palaging pag may mali. Pero when it came to a point na yung kaming dalawa na yung tumutugtog ng sabay, parang I always parang recall those memories dahil kasi parang yun yung nag-drive sa akin na mas kailangan, anything na gagawin ko ngayon, kailangan pag-igihan ko yung craft na yun. And to add something, my dad was never convinced that I will be a singer. At the time that I was starting to be in the limelight, my dad even asked me, Jude, stop it because people are starting to make fun of me. And hindi ko na lang sasabihin yung channel, but my dad used to work for the holding company of a big network. So at that time, and he was the head of HR of that Okay. company. So sabi niya sa akin, Jude, if you're not going to stop, ako na lang magre-resign, ikaw na Ay. magpakain. Ganun kabigat. Yes. Kasi gusto niya, hindi niya naisip na it will be a lucrative, sustainable industry. Which is true naman. Kasi very few people are given the chance to actually make it sustainable. So what he wanted me to do was to be a corporate person. Oo, yung may regular job, regular income, monthly basis, ganito. Kasi let's admit talaga, yung mga singers and mga artists, freelancer din eh. Pag may project, may pera. Pag walang Yes. project, walang Wala pera. pera. Ganon talaga yung yung kalakaran, kumbaga. But, if it's your passion, kasi hindi lang bulsa yung pinupunuan din eh. Yung soul mo. Self-affirmation eh. Yes, Diba? isa din yun. So at all, sir, wala kang nakuhang support from your dad? Yeah. Until nang medyo okay na, medyo mas tumanda na ako. Kasi as I've mentioned earlier, I started mga 18 lang ako eh. Very young. Yes. Oo. So, alam mo yung dilemma mo na nakikinig ka pa at sumusunod ka pa sa magulang. Actually, Yes. yung stage Alam mo na yun talaga, oo. Pero kabaliktaran siya ng mom mo na talagang super supportive sa kanya. So, I cannot imagine yung clash sa bahay niyo. And alam mo, ang mami ko may Alzheimer na siya. Pero every time she sees me, tatanungin niya sa akin palagi, kailan yung next kanta mo? And ako lang sa magkakapatid ang naalala niya. And ilan kayo magkapatid? Tatlo. Of all, Ako yung talagang naalala niyang singer ko. Wala na siya ibang, yung recall niya medyo short na. So, ganun niya ako kamahal. I know that until her last days, kahit na hindi niya na maalala lahat ng pinagdaanan namin, she will always be my number one fan. sarap sa feeling nun na, di ba? Ganda nun. Parang nagiging emotional ka, sir. Of course, syempre, di ba, I will always want my mom to be well. Wala naman tayong hinangad para sa magulang natin. naman.
Kaya siguro pagdating sa Kundi ang ganyan, the best. Oo, parang makikita mo, no, sometimes when you talk about people who love you so dearly, na talagang kahit anong mangyari, nandun, at yung, di ba yung pinakita ng mom niya, sobrang sabihin na natin, that's what a mother is. Yes, Unconditional love. selfless. Totoo. Napaka-selfless. Totoo, no? At saka kahit anong hirap yung pagdaanan mo, yung magulang mo talaga nandyan, iba yung love ng, well, iba yung love ng nanay, iba din yung love ng tatay. Magkaiba Yes, sila, yes. definitely. Magkaiba talaga. Oo, pero by saying that, sir, I feel like yung mom mo talaga very, siya, alam mo yon, wala namang nanay ang gustong makitang maging successful ang anak. 'Di ba? Oo, Definitely. totoo yan. Totoo yan. Dahil kasi lalo na pag yung ganyan, napaka-considerate pa ng mga magulang. Parang pag mayroong mga pagkakamali ka, siya pa magsasabi sa'yo na, yung Saka, ganun, di yung ba? mom ko wala siyang iisiping masama sa kapwa. Walang masamang tinapay. Yes. Alam mo yung feeling na kahit na pag minsan may problema na yung isang tao sa mga extended families namin, wala siyang sasalitang masakit, masama. Lahat, kumbaga, hindi niya binibigyan ng masamang Yes, intention. yes. Oo. Usually, ganun yung mga Pero nanay. hindi, no? sasabihin niya palagi, intindihin niyo na lang, hindi niyo naman alam kung sino yung anong pinagdaraanan nila. Totoo. Yung mga nanay, tinuturo nila yung be the bigger person. Yes. 'Di ba? Parang always think na ganon, kagaya nga nun, di mo alam may pinagdadaanan, intindihin na lang natin. Actually, yung pagsabi niyang ganun, alam mo, Ana, kasi may mga pagkakataon na sometimes may mga bagay tayo na nasasabi na napaka-hurtful. Pero yung ganung klaseng pananalita, it relieves a person yung possibility na lalo siya magkakaroon ng anxiety dun sa sinabi na parang parang ito, sinabi mong ganun, ay nako, depression, pangit, di ba? Oo. Pero pag sinabi mo, sana intindihin mo kasi may pinagdadaanan yan. Nako, ibang klase yung dating nun. Totoo. Dahil kasi mas lalo mong maiintindihan na oo nga, no, dapat yun ang inisip ko. Opo. May Tama, simpatya. tama, Doc. Kumbaga, may simpatya. So malaking factor yung empathy na involved dito. Yes, totoo Empathy yan. is superpower. Empathy. Totoo naman yan. Pero ito, matanong ko lang, Sir Jude, last time, di ba, nag-guest ka sa amin sa Yes, Vibe. yes po. After your song, sabi ko nga, grabe yung feels nung song. Kinilabutan kami. Kasi punong-puno ng emosyon. Every time na kumakanta ka, parang ganon, you're telling a story. And nung time na yun, naging emotional ka din. Because it reaffirms what could have been. If I didn't pursue the corporate life, it could have been. Uh-huh. But now at 51, it's just something that I'd like to do. It's something that makes me happy. Ito You yung, there? totoo. So, imagine 15 years of not coming out Wow. on TV and not singing your songs publicly, and then you sing it in front of bright lights, people shouting, and it's being done, executed by a band live. Yes. So imagine the expectations of people, watching you on television, on social media, especially the people there in front of you when you're doing the live singing. Actually, Sorry, iba rin talaga yung I was even pakiramdam. telling the production team, seriously, I was nervous that time. Super nervous ako. Because after 15 years, that's Yes. super long. 15 Oo, years, di tapos ba? bigla na lang na ganun. Sa akin parang sinabi mo na, eto yung inaantay ko na dapat nangyari sa akin. Siguro Oo. kung ako yun, baka nag-uumpisa pa lang umiiyak na ako. Pero Naging lalo emotional na. Opo, maging emotional ka na. Dahil kasi parang babalik lahat yung time na kasama ko yung nanay ko na kumakanta. Totoo. Yes. Babalik lahat yung mga possibilities. Struggles nung nagsisimula Oo, ka pa lang. nagsisimula ako. And then siguro babalik din yung pagkakataon na kumakanta ako para sa mga anak ko. Yung mga ganong ito pagkakataon. yung, sabi ni Direk, dito ka manggagaling, so Okay. pupunuin ko yun ng smoke. Before napuno yun ng smoke, I was praying hard. Lord, I dedicate these songs to you. You gave me the voice. You gave me the opportunity today. Make this one a memorable one for me, please. That's it. That's the prayer. That's the prayer. And true enough, nakita natin,
na na-touch niya talaga yung audience, kaming mga host, sabi ko nga, grabe yung feels while watching sa backstage. Parang nararamdaman mo yung kwento niya. Parang akala mo ang tagal mo na siyang napapanood. Ganun yung pakiramdam. Pero, Sir Jude, we wanna know, may mga regrets ka ba not pursuing? Kasi sabi mo after 15 years, eto sana yun eh. Actually, half-half. Why? Because I've been successful naman in the corporate world. No, I'm a strategic marketing consultant. So, my core competence is branding, market segmentations, and creating campaigns. But it was fun. It was Yeah. toxic. It was fun. But it was different when I'm on stage. It makes you cry. It makes you, when you get your message across that I'm here because of you, not because of me, not for the fame. But I'm here to perform because I want to inspire each and every one of you that God has given me a talent and I'm sharing it with you. Stop telling yourself that you can't do it. Aspire and pray. Yun eh. It's the singing is more of a legacy than a career. Would you consider the fact na, kasi your speaking voice is so ganda. Actually, no. Pwede nga siya maging host talaga ng... Parang iniisip ko, you become an inspirational speaker at the same time as inspirational singer, di ba? Yung Why motivated not? But Oo. I do it on I stream almost every other day Oh, on an wow. app, no? And when I started, I had one follower. And the reason to believe why I did that, because I was so depressed, I wanted to sing. And one person watched me. And at the end of the day, at the end of the stream, I started praying. I started praying for the person watching. I started praying for my friends. I started praying for everything from the whole humanity. And then I think it's the authenticity of what I did that people felt that there's something in that person. So when I end my life, I will always say, I'm Jude Michael, not your singer, not your streamer, a brother to inspire you and to share things, my wisdom and my voice to make you happy, inspire you, and to show that God loves you. That's it. Wow. Very inspiring. After you said a while ago about there's this thing na depressed ka. Parang how did you go about that struggle, and then how did your family help you out? Kasi parang at this point na nakikita ko parang wala. Hindi ko masasabi na meron ka Na meron siyang ganon. na pinagdaanan. Doc Camps, I didn't know that I was emotionally charged, as my doctor would always say. If there's one person who got challenged and asked me, is Chris, my partner. She wanted to really know what's happening. She wanted to really understand what's behind the brain of this person who's always emotionally charged. And there you go. The doctor said he needs help. I was diagnosed with depression, anxiety, and PTSD. So, ano sa tingin mo, Sir Jude, yung nag-trigger nito? Bakit nagsimula na merong ganito? Yun yung magandang tanong. For people watching, doctors would always say, it lands on you. You may be fine this very moment, and the everything that's happening there will just land on you, and then you become depressed. So you can be a regular normal Joe, doing a regular job, being the best dad, friend, and then eventually it lands on you, and then si Doc Camps will be able to explain it further. Okay. Eto yun. Kasi baka akala na iba, when you say na you feel sad, tapos you're so lonely and empty, depressed ka na. Sometimes when you talk about depression per se, hindi mo alam bakit biglang nangyari. Bigla na lang. Ganun. Mararamdaman mo na lang yun. Mararamdaman mo na lang. Parang all of a sudden, you wake up in the morning, bigla kang umiiyak. Nang walang dahilan, na hindi ko alam kung bakit. Pag tinanong, ano yung trigger? Ewan ko, basta. So, hindi mo siya sobrang- ma-explain. Yes. Kasi, for the sake of our viewers and listeners na,
they think na parang yung iba kasi pag narinig lang yung anxiety ganyan, di nila naiintindihan, ay nag-iinarte lang to, nagdaano Yes. lang to, ganun lang yung feel until ikaw mismo yung And makaramdam. I remember some people that I've talked to had different opinions about, alam mo nung bata tayo, hindi naman tayo pwede magkaroon ng anxiety, hindi tayo pwedeng ma-depress. But now kasi, people are well-versed, you can there's no discrimination anymore. Kasi I remember, di ba, Doc Cams, nung bata ka, pag yung medyo sinabi mo, may psychosocial ako, ay may sira siya sa ulo. Ganun Ito yun. agad yung Yes. Ito thinking. yun. Kaya nga sinasabi nila, it's not really about saying na you're a weak person. Rather, sa akin, at this point, sasabihin ko, you're a stronger person. Bakit? Kasi sinabi mo, depressed ka eh. Bibihira yung mga taong na umaamin na may depression. Yung lakas ng loob pa lang na sabihin yun. and to consult din. Yes. That's really something agad. Second, siguro, anong mahina doon? The coping mechanism. Yung the way na nagiging resilient ka sa mga bagay na ganito, medyo mahina. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo kaya. Tsaka, Doc Cams, yung when you grow up, growing up, there's an inner child in us. No? The Yes. inner child, let's say, I promised you that I will buy you the best hamburger from this joint. Just sleep. After ng lunch, di ba? Yung mga yayi will say, sige, sleep ka na, tapos bibili kita ng hamburger. Oh, yeah. You know what? Pag ikaw gumising ng hapon at hindi mo nakuha yung hamburger na yan, you will start doubting people. So Tama. actually, as we grow older, there's what you call the healing the inner child. Because it started when you were young. Totoo yun. So ano to, Doc? Nag-accumulate na lang yung mga problems na na-encounter mo when we were young? Sometimes kasi may mga unresolved things na nangyayari sa atin nung bata. And it comes out naturally na parang gusto mong maiayos siya. So, yung healing process, kumisan kung kahit may edad ka na, kahit na yung biglang nag-trigger sa isang possible experience, pwedeng mangyari yon. And when you talk about that, alam mo, hindi ko rin mabiblame yung mga magulang natin kasi noon na, one possible na na example, bibili ng laruan ng nanay ko. Tapos sasabihin, wag mong laruin yan, masisira. So, hindi ko naintindihan bakit kinakailangan So, you end up bumili. with that OCD, Doc, no? Di ba? Parang, hindi ko Oh my God, ganun ba yun? I mean, syempre, ayaw mo magasgas, masisira. So magkaka-OCD ka, you'll develop OCD. So, kasi sasabihin Feeling ko talaga may ng nanay OCD mo na ako. parang, di ba, parang sasabihin naman talaga sa'yo na, wag mong yan, baka masira yan, dahan-dahan yan. Tapos So bakit pa magugulat- siya binili? Oo, tapos magugulat ka, i-display na lang Doc, ganun. mas malala dito pag nasira mo, bata ka. Oo, di ba? Alam mo ba kung magkano yun? Alam mo bang ilang Ayun. oras ko, ilang pinagtrabahuhan yan? And Para lang mabili ganyan yun. Para mabili lang yan. Oo. Di ba? So may emotional ano na sa'yo. May, diba? may baggage ka na May baggage agad. ka na. Oh my God, nasira ako yung pinag-anuhan ng nanay ko. Oo. Gano'n kaya katagal siya nagtrabaho? Siyempre, pag bata ka, hindi mo masyado pang maiintindihan yung pero mga pag nangyari ganon. sa'yo, tandaan yan, akala nyo lang talaga, kumisan tayong mga magulang, nakakalimutan natin yung mga ganitong klaseng pagkakataon. Kahit siguro meron pa rin magulang ngayon, and parang ganun, oh, ba't mo sinira yan? Di ba? Yung mga ganun. Totoo. Yung parang ganun. Kaya sa akin, parang naku, ako niya yata ang gumagawa ng parang kung bakit ma-confuse yung anak ko. Totoo yan. Pero ito, para sa mga viewers natin na nakaka-encounter ng ganito, ano yung pwedeng advice na ibigay nyo Okay. sa kanila, Sir Jude? Okay, it talks about like a relationship, no? Regardless if platonic, romantic, or medyo paternal, no? I'll ask you something. The mother loved the child so much that she wouldn't even allow the kid to ride the school bus until she was in senior high. The big question is, does the mother love the child or she was just fulfilling her own emotional needs? Kasi sometimes hindi natin ma-define yung huwag ka nang mag-school bus ka na lang kasi para hindi ako nag-aalala. So that's emotional affirmation or satisfaction. Dan, mahal kasi kita, kaya ayoko mangyari sa'yo mag-school bus ka na lang. Oh, so that's a different scenario. So, ako mismo guilty ako dyan eh. Emotional need ko ba yun? Or talagang nararamdaman Concern, ko? oo. Yes, oo. So there's this so-called helicopter parents. Diba? Kung alam niyo yung helicopter parents, ito yung mga tipo ng mga magulang na talagang sasabihin ganun, ay, another thing to say na sila yung mga stage mothers. Yung talagang super pakialam na baka sobrang protective, sobrang I ganito. remember my mom like that. I did a show. I was 18 years old.
di ba syempre may mga fans sa hotel. Oo. Tapos nasa lobby sila. Alam mo, sabi ng mama ko, huwag ka nalalabas ng kwarto, baka mapikot ka dito. Hala. So, hindi ka talaga lumabas? Helicopter mo palang tawag doon, Doc Cams. Nako, sana maintindihan ng mami ko yun. Pero feeling ko, kahit nalulukoyin ko siya when I see her, like, Mama, ha? Helicopter. Pero for them, it's giving concern. Sobrang yung love concern. nila, oo. Tsaka hindi mo alis yun eh. Dahil lalo na pag yung medyo pagbata ka pa or kahit na sabihin mo teenager ka na, hindi mo maalis lalo na pag artista ka. Totoo. Gagawa ka parang sasabihin, isa na magsasabi, mag-smile ka, o ganito sasabihin mo. Parang, Yes. meron naman ako, kaya ko naman sabihin yan. Hindi, ganito dapat sasabihin mo. Diba? Parang ganun lahat Totoo. papakialaman. Totoo naman talaga, no? Tapos yung halimbawa, nag-pictorial ka. Ayan. Tapos sabi, isuot mo tong vest, maganda to. Pero ikaw, ninervous ka. Hindi, pangit eh. Hindi So, ko bibigay yung allowance mo. Ayun Susuotin na. mo. Oh. Susuot. Kung bata Mapipilitan ka diba? na lang talagang suotin. Alam mo, may mga ganyang scenario talaga tayo. Minsan, masarap balikan yung mga ganyang stories nung bata tayo. Minsan, parang ayaw mo din. May mga ganong stories tayo. Pero ito, Sir Jude, mabalik tayo, going back tayo sa usapan nating music. Paano mo naman ito hinarap, no? Yung pagbabago ng panahon, of course. Sa panahon noon, when it comes to yung mga uso. Oo. Pero nandyan pa rin kasi yung boses mo and yung kwento mo. Oh, you're too generous. naman. Okay. Siyempre, maninibago ka kasi, di ba? Sanay ka naman na pag napunta ka ng restaurant, di ka bibigyan ng magandang upuan. Or, di ba, yung mga... You feel special. You Yes. feel Iba yung special. treatment. Yes, no? And may nagpapa-picture, may nagpapa-autograph. So, bago talaga. It's a totally different experience. And sometimes, pag uwi mo ng bahay, bakit kaya? Yeah. Natatanong mo yun kasi bata kayo, parang, okay, bakit kaya? Kasi alam mo, buong buhay ko kasi, I was lanky and small. So, palagi ako nabubuli. Until, I remember nung high school na ako, parang sabi ko, uy, there's a group na was formed by Ryan Kayabyab at that time. And my upper class was part of that group, no? Tapos sabi ko sa kanya, uy, singer ka na. Tapos sabi niya, ako din magiging singer na. Okay. Kasi, di ba, I mean, hindi, yung buko pa nun ganun, kaya tinatawag nila sa akin, Astro Boy. Grabe. Imagine ko bigla. Grabe. Kaya naman hindi ako ganito kalaki. I was really small and lanky. So, yun. May mga times na nabubuli kayo. So, tapos biglang nagdaramdaman mong importante ka or relevant ka. So, parang ang sarap sa feeling na parang finally na-acknowledge ako. Parang nakikita nila ako. Parang ganon. Oo, pero hindi, it's a mixed emotion eh. Kasi you have to protect an image. Di ba? Pag minsan nakakatain lang mo, tapos biglang, ay, Oo. Ay, Diba, hindi teka ka lang. pwede lumabas Napaka-conscious. ng Yes, yung ganon. totoo naman. Pero ito naman, Sir Jude, let's talk about yung suporta naman ng iyong minamahal. Your wifey. Lang yung wifey ang the one. Siyempre, sabi ng wifey ni Sir Jude, ito na yun. Andito kasi siya, mga kamachis. So, ayan, let's talk about your, yung pagkakamatch. Oo. Paano ba kayo nag-match? Nag-match kami sa app. Talaga? Oh. Oh, wow. And ang weird nun, kasi I wanted to try the app. Okay. So, I tried, and then I got curious kasi I'm not familiar with Hail Hydra. Also, medyo geeky siya that way. Okay. Alam mo? So, ano yung Hail Hydra? Oo. Tapos we started talking. Alam mo naman, medyo hindi naman ganun ka talaga nag-a-advance. And then, I started talking to her, but sabi ko, babae kaya to? Kasi laki-laki ng boses. Talaga? So, biglang may doubt ka pa? And at Totoo the ba? time, the first time I met her, I went to her place. I was on my way to Shangri-La. Okay. And she lived near that area. Okay. So I passed by. And then, sabi ko, oh my God, she's a girl. na-confirm mo. Yes. And then we started talking. If there's one thing that I think made us, or made this relationship lasted 10 years, was with the way we talk. Oh. Oo. Because she's very brilliant eh. So medyo intellectual siyang tao. So yun yung
doon siguro yung you can leave us sa traffic ng 4 na oras. Nang And we walang will- non-stop yung ano. mag-uusap kami. Oh, wow. I believe maraming wisdom kang makukuha. Yun naman kasi siguro, kasi sinasabi mo kanina, Sir Jude, na you're small, pero the wisdom na pinapakita mo, You're full- sobra-sobra. Talagang kaya yun naman yung compensatory thing na talagang, ay wala kayong panama sa tatay ko. Napakatalino ng tatay ko. Parang ganun. Di ba doon bumawi? Oo, doon Oo, bumawi. sa talent, sa Until this very moment, utak. I will never be convinced that I am. You know why? Because my dad is like 2 masteral, 2 PhD sa ibang bansa. Oh, So wow. I'm nothing. I mean, he started really small, like he was a tennis pulot boy until the executive vice president from all public school. So hindi ko hindi ko kaya siyang Tapatan, Oo. kumbaga. Pero dun ka I think dun siya namana yung ganyang Ganyang, pagiging smart, di ba? Pero sabi nila galing sa babae palagi. Ay, ganun. Di ba? Ayan, pero totoo yun. Oo, Talaga? see? May ganon? Oh, Yeah. sa girls galing ang The intelligence diba? comes from the mother. So ano yung nanggagaling usually sa mga tatay? Actually, it's more of the yung sabihin na natin the character. Yung siguro yun yung hindi napansin mo gaano ka-assertive si Sir Jude na parang sinasabi niya yun na naniniwala ako lahat sa sinasabi niya. Pero syempre pag sinabing ganun, bakit ka naniniwala? Yun yung nakita ko sa kanya eh. Di ba parang yun yung factor na kumisan hindi nakikita ng mga kababaihan kung bakit ka napapasagot ng isang lalaki. That's Yung fact, the power Other than of the pheromones na. Yeah, no, not the pheromones. If it's a pheromones, it's something else. Alright. Because it's the super gayuma of the men eh. Wait lang. So paano yung gayumang ginamit mo sa wife mo? Ano yun? Sabi niya lang mabango ako eh. Wow! Meron yun, di ba? Yung scent ng guy, that's something na Pero nakakapagpagayuma hindi ko din. alam kasi pag minsan mag-stream ako, tapos naligo naman ako, mag-stream na ako, tapos mapabango ako. Sabi niya sa akin, dude, mag-stream ka. Hindi ka na maaamoy ng mga taong Oo nga nanonood. naman. Actually. Tapos pag magpapabili ako ng pabango, pwede mabiling pabango? Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Pati stream mo, nagpapabango ka, tapos ang bilis mong nauubos, tapos pabili ka ng pabili. Yan, siguro, yun lang siguro yung naalala niya. Kasi I think may yung specific scent. I don't know if it's the natural scent of your man na nakakapag-doc. Di ba? Hindi, I-explain mo totoo sa yun akin yan Kasi, before. di ba, pag sinabi mo na ikaw, kung gusto mo nang magkaroon ng pabango, let your man choose it. And then, kung ang lalaki naman, talagang sabihin niya magpapabango siya, let the woman choose it. Dahil kasi yung scent na yun yung magsasabi sa'yo na parang, oops, active yung pheromones dito sa pabango na to, kaya nai-inlove ako dito eh. Na-inlove ako, Ayun. speaking of in love, no? She's one of the kindest person I've ever met. Alam mo, the other day, I saw her. Ginaganon niya yung tissue. Tapos sabi ko, ano ginagawa mo? Sabi ko, what? She's moving the ants away para hindi mabasa. Grabe. Because they deserve to live. Hindi naman nila sinasadyang ant sila. Ganon siyang tao. Grabe, ganong level. Alam mo, we plan to put up a company, a foundation that will rescue cats and dogs. Yun yung plano namin talaga. Ultimate goal. Wow. Aabangan natin. Ako, very rin ako sa animals eh. I love animals and that's something na na talagang napakagandang So proyekto. wala kaming mahal na pusa. Puro sila pulot. Oh. Hindi kami parang ang point namin dito, ba't ka pa bibili? Ang dami dyan, walang nagbibigay Stray at cats, nag-a-adapt. So, sila na lang kunin natin. Pakalat-kalat, yung iba binabato pa, 'di ba? So may ganun silang advocacy Tapos- and kumbaga something in common. Okay. And then, nag-post ako sa social media ko. And then one of the largest conglomerate dito sa Philippines said, Jude, we have 7,000 cats, 7,000 dogs. Wow. If you really want, we will support you all the way. You can use the facility. You can have them spayed. We have a logistic company. We have a shipping company. Let us know. So, Wow.
Ganun katindi. Oo nga. Oo, wow. Ganun- Looking forward ganun tayo ka- dyan. Marami talaga naglalove sa animals. Marami. Kasi yung happiness na binibigay din nila sa atin, di ba? Diba? Ibang klase rin talaga. Talagang tender loving care Oo. lang bibigay natin, tapos bibigay nila yung buhay nila. Yes, and that's Totoo something na yun. unconditional Totoo yun. love din yung Diyos ko, binibigay nila. nagalit na yung kapatid ko. Yung brother ko at saka yung sister-in-law ko are both, Beth Meds eh. Oh. Kaya in fact, it came to a point na dahil kasi merong ni-rescue na calf, yung kusina namin for 2 months, meron kaming calf sa loob ng kusina. kasi sinabing ganun, may sakit daw. So Oo. ayaw patayin ng brother ko. Tapos sabi niya ganun, kailangan may mag-adapt muna dito. Sabi ko, ba't nandito sa loob ng kusina? Sabi niya, kaya kung minsan ba naghihiwa ka talaga, Oo. gumagano sa'yo. Tapos magdadala siya ng maraming sabi ko, saan mo nakuha lahat yung damo na yan? Yung mga bahala siya. Tapos and then, ngayon, he started nung nasa stage siya yung Animal Planet. Talagang napunta siya doon. Kasi mas I've gusto always niya- wanted to be like that. Parang sila Talaga? Steve Irwin. Oo, ganyan. I was once a photographer. Mm-hmm. And then I had the privilege of shooting for Getty Images in Nat Geo. Parang I've always wanted to be like that. Yung medyo may relevance yung Relevance. buhay. Oo, yung purpose, ganyan, hinahanap. Purpose-driven akong tao eh. Oo, pero ito, Sir Jude, kung ito, going back sa music mo, sa legacy mo, ito, kung may isang kanta ka na magre-represent ng journey mo, hindi lang bilang hit, ganyan, kundi bilang tao, no, ano yun at bakit? Hindi ko kanta eh. Okay Pero lang. pwede bang ano? Pwede Oo rin naman. pwede. Lord, I offer my life to you. Everything that I through, use it for your glory. Yan. Ganda ng I song. offer my life. So yun talaga. What a Kasi beautiful song. parang at the age of 51, you're given so many opportunities. It's just a matter of, did you do it or not? So, alam mo yun, yung people will always work on things, buy the most expensive things, drive the most expensive cars. But at the end of the day, it's not the self-affirmation. It's actually, the self-affirmation is, did I make a person smile today? Was it worth my day that my eyes opened today? I mean, for me lang. Yun yung point ko lang. So, yun yung kanta. Kaya ako, napasabi kasi ako relate ko din yung kanta. Yes. Napakagandang kanta, Oo, gusto no? ko yun And eh. actually, pag pinakinggan mo siya, parang, ako minsan pag nakikinig ako ng mga worship songs, iba rin yung feel. Sa parang minsan maiiyak ka na lang bigla. Ganon katindi yung effect ng mga gospel songs. Pero ito, para sa mga musikero na pakiramdam nila na pag-iwanan na, ano yung gusto mong iparealize sa kanila, Sir Jude? We will always be musicians, we'll always be singers. It's just a matter of, is it God's will to make you perform on stage? But we could always perform. It's just a different medium. You can go busking, you can serenade people on a lounge or bars, and di ba? Pero totoo yan. Alam mo kasi yung nanay ko talagang a week before, sabi niya, gusto ko mamatay ako na nagpa-piano. Ganun, yung ganun niya ministry ka-love. Kanya yung passion niya for that. And then she's been doing that, talagang sinasamahan namin para tumugtog sa church. Yun lang yung gusto niya talaga. Tapos sabi niya ganun, gusto ko yun. Tapos sabi ko nga, anak ko, magkakasama na kayo ng mga kaibigan mo dyan sa langit na puro lahat ng mga musike. Ganun kasi Mga pag pianista. passion mo talaga, no? Parang Tsaka may hindi mo bayad or wala, you are willing to do Totoo it. yan. Wala. Seryoso yun. Ganun siya. Enjoy lang talaga nila Imagine yun. mo, tipong pati nga yung sa mall, pag nakakita akong kumakanta, ikikanta rin ako. Di ba? Pag love mo talaga, ganun, walang makakapigil, di ba? Regardless of... Totoo yun. Alam mo, pag yung may nakikita ako nagbabasking, parang hindi ko mapigilan na hindi ako Ako magano. din. Kasi parang, ano ko to eh, sabi kong gano'n eh, ayokong dapat maintindihan nila yung passion at saka yung love for music. Totoo. Diba? Ako personally, humihinto ako and At saka, nanonood ito lang ako. yung palagi nilang naiisip yung musicians, hindi ka pwedeng maging musician kasi mahirap ka. Di ba? Palagi may Yes. no? Oo, yun. Totoo And yan. yun yung stigma, no? Stigma na challenge sa akin when I started dating Chris. Because she comes from an affluent family who's in the business of construction, the vertical construction, no? And I'm just a regular person.
So, I have nothing to offer. Offer. So, And I can That was the imagine challenge. how intimidating yung it part is. na yun. It is. It is. I never realized that until I was there na with her and I love her. And there are so many, sacrifices that she did. She had to leave a luxurious house in a very large space, and we had to rent. We had to think about how much is the grocery. Nabenta namin yung mga luxury cars niya. Luxury sports Ganon car. kalaking adjustment yung ginawa Yes, niya. yun yung in-offer niya. Imagine mo yun. Luxury sports car. Wala na kasi kaming pambayad sa rent, binenta niya. Wow. Alam mo yun, Yes. yung bang, kaya nga pag nagagalit siya, alam mo, hindi naman nagagalit, kasi hindi naman nagagalit yan eh. Sumasama ang loob niya, kasi, Nagtatampo. oo, ganon. nagtatampo, kasi Nagtatampo. sinasabi niya sa akin, kala ko bang magkakampi tayo? Yan ang palagi niya sinasabi. Gusto niya ng kakampi. Yan ang palagi naming discussion. So, it's just a matter of like, how kakampi? What do we mean by that? Eh, ang problema ko, Doc, syempre emotionally charged ako. So, pag simula na siya, may resistance agad ako. Ayun na. Pero throughout the years that we've been together, 10 years, we were able to communicate. And wala. I'm blessed with a partner who really understands me. Alam mo yun? Yes. Yung mga simpleng away namin, like nag-shower ka, may suds, di ba? May message yan. Ha, ha, ha. Ibig sabihin, you got your message across, ha, 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 wala ka ng bahay pag uwi mo. Oh my So, God. linisin mo yung, Ganon. Ganong linisin mo yung, level. Oh yun yung my pet peeves niya. gosh. Mga, di ba? Pag ako nadulas din namatay ako, anong gagawin mo? Advance na agad yun. Di, pero yun. Ganun siya hindi kanya aawain eh. She has a way of, she's one of the kindest person I've met. Grabe, alam mo yun, ayaw niyang, alam mo yung kulang na lang yung ipis? Palabasin niyang bahay. Buhay kasi yan eh. Huwag mo daw pakialaman. Hindi naman niya kasalanan kung ipis siya eh. Grabe. Alam mo, yun yung yung pinapakita dito. A lot of people parang pag sinasabi nila, pag may mental health issues, tapos ang primary support group mo, hindi ganun ka-supportive. Talagang kahit na sinasabi na it's manageable, it's treatable but not curable, nagfi-feel talaga dahil kasi walang support. Pero pag nakita mo ng isang tao na may mental health issue and then napaka-supportive nung partner mo, alam mo, parang sa akin, ako mismo gagawa ako ng paraan para umayos ako. Totoo. Kasi parang mahihiya ka eh, di ba? Parang hindi ko hahayaan na matalo ako ng depression ko. Hindi ko hahayaan na maging maging burden ako dahil kasi napaka-importante sa akin na merong tao pala nagmamahal sa akin. Yung ganun. Yes. Kaya eto na. Nako, talagang match na match kayo, Sir Jude, sa inyong passion and of course, sa inyong partner. Pero eto na, quick match game naman tayo. But this time, no explanation. Okay. Love song or heartbreak Love song? song. Love song. Yes. Doc. Studio o live stage? Live stage. Wow. Tahimik na buhay o creative chaos? Tahimik na buhay, syempre. Okay. Consistency o comeback moment? Consistency. Yun na nga. Nako mga kamachis ha, dahil kilala nyo na ang ating match na guest for today. Eto na, dumako na tayo sa pinakaaantay ng lahat. Drum roll, please! Ang match or trash. Ganito lang yan mga kamachis ha. Sobrang simple lang ng gagawin natin. Kapag sinabi naming match, ibig sabihin lang yan, may potential pa. Pwede bang i-push yan? Pwede bang bigyan ng chance sa relasyon man yan o sa kahit anong sitwasyon. Pero kapag trash, ibig sabihin, tapos na, let go na, wala nang pilitan, ganun lang. Oo, madali lang yan. Kung dahil marunong na pumili ng kapayapaan, oo, at higit sa lahat, pinipili mo ang sarili mo. Okay, eto na. Excited na tayo. Ganun lang kasimple. Let's ask. Eto, meron tayo ditong babasahin from Reddit. Si Okay. Eve Patatas ZXC. Nakakaloka yung mga nila, no? Oo. MCA. Gusto ko na lang magpahinga. Oh, alam mo yung feeling na alam mo sa sarili mo na ang bigat-bigat.
ay, ano kaya itong mabigat? Na hindi ka talaga totally okay, pero hindi mo ma-explain na maayos kung bakit hindi ka talaga okay. Di ko masabi sa mga tao ngayon kung bakit hindi ako okay kasi alam kong hindi nila ako maiintindihan. Or they will invalidate my feelings. Yung tipong gusto mong humingi ng tulong, sumigaw ng sumigaw kasi ang bigat na pero hindi mo magawa. Uy, naku, ano kaya to? Sa totoo lang, pagod na talaga ako. Nawawalan na ako ng gana sa lahat. Grabe. Okay. Medyo mabigat yun, Doc. no? Parang ang bigat nun, ha? Medyo Kasi mabigat. hindi niya ma-point out yung specific na reason. So ano ba to? Is it match or trash? Hindi, match yan. Match. Kasi, di ba, parang ang hirap mo naman yun nga, sabi ko, I'm emotionally charged. So, kung i-judge ako ni partner sa mga nangyayari sa amin, matatrash ako. Pero dahil nga, dahil through the years, she honed me to be a better person. So much. So, ganun lang din. Ganun lang din And para sa you can never you always have to love yourself because you can never pour from an empty cup. That's so true. Okay, ano pangalan niya? May patatas Oo, kasi, si no? Eve Patatas, si Okay. Ez. Ewan ko ba, Okay. grabe yung ano niya, ha? Alam mo, Account ito lang masasabi ko. Sana mapanood mo to. Kasi Yes. ibibigay ko yung tulong ko for free. Ay, Wow. eto na. Teka. Oo, Wow. eto na. Pakinggan mong maigi ito, Pakinggan Patatas. mo. Dahil kasi alam mo, napakahirap talaga parang pag sinabi mo na hindi mo na alam yung nangyayari sa'yo and then pagod ka na. Alam mo, may mga tao talaga na pagod pero hindi nila naintindihan kung bakit. Pangalawa, siguro it's about time na sabihin mo na nandito kaming tatlo na iintindihan namin yung sitwasyon mo. At huwag kang mag-alala, merong tao na talagang marunong hindi lang yung to hear you out but listen. When Yes. somebody listens to you, it's one way to say na naiintindihan ka namin at ma-acknowledge namin kung ano man yung pinagdadaanan mo. And just in case na you feel like walang reading makinig sa'yo, pray. Yes, Yun definitely. talaga, definitely, ang talagang makakatulong sa'yo. Kasi para sa point na dumating itong nawawalan ka na ng gana, I feel like wala na ring taong nakikinig sa kanya. Oo, alam Diba? mo, baka mamaya itong pangyayari nito, kaya talagang nabasa mo yun, Ana, baka we're going to save a Oo, life. parang meant to be talaga Yes, na yeah, we're mabasa going to ko save siya. a life. Oo. Dok, kapag ganyan pa rin pakiramdam mo, nood ka ng stream ko, Ayun. magdadasal tayo doon, ipagdarasal kita, kakausapin kita, because PWD ako, naiintindihan ko lahat ng pinagdaraanan mo, tatagan mo yung loob mo, at saka huwag ka makakalimot magdasal. Thank you very much for sharing this. I think meant to be talaga na mabasa natin to ngayon. Pero eto na, it's a match. Okay. Another one from Ina. Pinaringgan ako ng kapitbahay namin. Eh di sinampulan ko siya. Aba, teka, parang palaban. Parang palaban naman yata tong... Oo. Eto na, matagal ng issue sa amin ang tambak nila sa gilid ng daanan. Wala silang kanal. So pag naglalabas sila diretso ang daan sa eskinita namin dito, maputik, basa. Issue din yung aso nila dati na nakakakagat na. Aba, nakakatakot to. Baka may turok pa to. Diba? Nung may nakakagat, inalis nila doon. Ngayon, nagtatambak na naman siya sa daan. Sinabihan siya ng isang kapitbahay na may magagalit na naman. Sagot niya, Eddie, ipasemento nila. Ay, gigil siya. Eddie, eto na, sinagot ko, bakit kami magpapasemento? Tapat ba namin? Kalat nila yun eh. Dadaanan yan kung ano-anong pinagtatatambak nyo. Tagal na yan. Daanan naman daw yun. Sabi niya sa akin, hayaan mo. Pag yumaman ako, ipapasemento ko yan. Sagot tapang. ko, kahit di ka yumaman, kung nililinis nyo yan, matagal ka ng walang tambak dyan. Parang nai-imagine ko yung sumbatan, yung no? ano nila, no? Yung Conversation nila, conversation, no? Oo, na para bang tumataas yung presyo ng bawat isa. Eto, sagot ng isang kapitbahay namin, bakit kami magpapasemento? Di ko narinig usapan nila. O, sabi ko sa kanya, ayusin niya mga sagot niya. Kasi gabi-gabi akong dumadaan dyan at yung tambak nila,
dekada na. Di nila alam, hirap dumaan dyan kasi di naman sila apektado. Dyan pa nila tinambak yung motor nila na sira. Nadagdagan lang pa. yan, ha? Imagine mo, susunod dyan gagawa ng video yan. Ayan na. Oo, magsasagutan naman sila sa video. Oo, tapos ipopost nila, di ba? And ako, as usual, ako na naman masama kasi ako yung nagsalita at senior siya. So ako ang masama. Wag daw ako magalit kahit sino magagalit eh. Gigil yung pakiramdam ko dito sa pagsusulat niya. So ano to? Match or trash? Feeling ko pwede naman pag-usapan. Kasi senior yung isa. I mean, Yes. pag minsan intindi mo din na yung depression nung, alam mo yung pag nagiging senior, nag-iiba talaga yung ugali ng tao. Oo. So, pwedeng pag-usapan to. Ako para sa akin lang. Oo. So match. Match, pwede ba? Doc. Sana may face-to-face pa Oo ulit. nga, feeling ko pa face-to-face na to. Pang face-to-face yung ano na to eh. Susunod, maimbita Chika na sila dito. Kasi yung ganitong klaseng mga sitwasyon, palaging na, palaging na-encounter namin. So one thing, kumisan talaga, meron mga pagkakataon kasi talagang napaparant ka sa mga ganyang pagkakataon. Pero meron naman talagang proseso at saka solusyon. Una, palaging sinasabi ni Attorney Kapunan palagi, bakit hindi ka usapin yung barangay nyo? Barangay ang may Tama, kasalanan tama. dyan. Dahil kasi Oo. yung mga ganyan na kanalan, ganito, and then yung mga violations. Second, sana maintindihan nila no pagdating sa ganyan, tama yung sinabi mo kanina, Sir Jude, na pag yung mga may nagkakaedad, there's a tendency talaga na irritable sila. Pag yung may mga sinasabi yung mga Saka po, pag younger may dinaramdam ones. sa health, Oo. opo. Tapos ganun pa yung madidinig nila. So definitely parang lalo yung magagalit. Siguro kung ako'y mabait na kapitbahay, mag-usap-usap na lang yung ibang kapitbahay na tulungan na rin itong nagkakaedad na senior na maintindihan nila na, Nay, ang dami na po nagrereklamo. Baka gusto nyo pag nabarangay kayo, mas matindi po magiging problema. Di ba? Opo. Parang ganon. Opo. Baka yung anak pwede mag-intervene, Oo, no? talagang malaking factor na siguro pagdating sa ganyan, we have to do something about yung mga ganyang klaseng situations. Oo. Kasi hindi lang yan isang pangyayari. Nangyayari yan sa, it's very, very common sa lahat halos ng mga barangay. Tungkol sa basura, tungkol sa Totoo. mga kanal. Pero tama sa yung sinabi mo, Doc. Kung inaayos ng mga barangay, yung mga yung governance ba? Administration and governance. Siguro walang magiging mga petty things or quarrels like this. No? Kaya dapat mapagmatsyag kayo kung sino ang boboto nyo Yeah. ng November. Ayan na di ba nga, mas sinasa- maging matalino tayo dyan sa part na yan. Sabi nila, we get the government we voted for. Yes. Yes, kasi tayo rin talaga yung pumipili sa kanila. So, mas maging matalino tayo mga kamachis, alam nyo na. Pero going back doon sa chika na napakinggan natin kanina, it's a match and it's a trash. I think Yes. yung kasi, yung way ng pag-uusap pag-uusap. nila, parang very masyado silang mataas eh. 'Di ba? Na whereas pwede mo naman pag-usapan ng maayos, I think wala namang nadadaan sa mabuting pag-uusap. Totoo 'Di ba? yan, So totoo kung yan. i-approach mo yung tao in a nice way, uy, baka naman pwedeng ganito, It's ganyan. better to be kind than to be right. Yes. Sometimes may mga ganun talagang pagkakataon. Oo. Thank you very much for sharing that. We have another one. Ito, si Shu Minghao. Ang taray. MCA, naiiyak pa rin ako sa nangyari. Hala, bakit kaya siya naiiyak? Iyak na kaagad? Okay. Oo. I know I have to get over it kasi iba gusto niya. Alam ko, I know deep down, it was never gonna be me. Pero bakit tuwing naalala ko yung araw ng Christmas party, nalaman kong may gusto na siyang iba, matapos kong iparamdam sa kanya na gusto ko siya, ay, teka lang ha. I guess he never felt it anyway. Pinigilan ko naman na mahalin ka. Ikaw naman tong papansin at unang nang himasok sa buhay ko. Pinaasa to, pinaasa. Grabe, no? Kasalanan mo pala eh. But when I let you in, ako pa ang kakawawain mo. Ay. And the fact that you approach me whenever you see me na para bang walang nangyari, na para bang I didn't cry my heavy heart out that day. Wala man lang akong kamalay-malay na iba ang gusto mo. Sana sinabi mo na lang hindi yung chat ako ng chat sa'yo. Tapos iiwan mo ako sa ere. Di naman sa namimiss kita o gusto pa rin kita. Dati, sabi mo ayaw mo nang mabilisan, gusto mo slow pace kapag sa relationship. Ngayon, parang tila nagmamadali ka ata. Bakit pumunta ka agad sa bahay niya kung nag-uusap pa lang kayo? Ay! Nagpunta na sa bahay! Tapos siya hindi pa pinupuntahan, ganon. Di, siguro baka natakot si Guy. Natakot Guy. agad, oo. Sabi niya dito, so wala lang yon. Pero ang sakit pa rin talaga eh. Isang buwan na lumipas, kailangan ba
ano to, o kailan ba ako lulubayan ng damdamin na to? Sawang-sawa na akong maawa sa sarili ko. Palagi na lang ang requited, kailan ba masusuklian? Nakakapagod na. Pag sa ibang tao, friends to lovers. Tapos ako, di na nga gaanong friends, hindi rin lovers. Ay, grabe. Nakalungkot naman, no? Nalungkot naman ako bigla sa story niya. Oo nga. Trash or match? Mukhang trash yun. Trash na to, Kasi she came in too strong that the guy felt intimidated. And di ba, most guys kasi would want somebody that they will pursue. Actually, And yun yung if she natural felt, talaga you know, ng guys. The guy eh. was testing the water. Like, is it going to work? When I make friends with you, it doesn't necessarily mean that we're going to date. I would want to get to know you better. And then during the process of getting to know, maybe the guy saw some signs that So, may this is change not of heart. Yes, Oo. nagka-change of heart, Doc. Parang ganun. Totoo yun. Dahil kasi may mga pagkakataon na sometimes if you have a lot of friends na mga guys, maintindihan mo kung ano yung sinasabi nila Parang lalo na pag sinabi nilang ganun, oh, this person, hindi naman siya ganun kagandahan, pero grabe yung dating niya. And then there's this person naman na parang, ang ganda-ganda niya, bakit hindi ko makita yung appeal na yun? Di ba yung mga ganung pagkakataon? And then this factor, what happens kung sobrang strong yung personality, aayawan mo? Hindi May ko mga liligawan ganon. yan. Oo. Gagawin ko yung kaibigan pero hindi ko yan liligawan. Kasi sometimes parang... Na-intimidate, Doc, no? Oo, kasi very intimidating talaga yung... Lalo na ako pag nadinig ko yan at nabasa ko yan, tapos ako yung... Medyo hopeless romantic Oo, si parang girl. sasabihin ko na, ano to? Bakit ganito palang tingin niya sa akin? Hindi ko naman talaga nakita yun ever since. Parang sa akin, it's purely trash. Tsaka ano, di ba, Doc? Wala Parang namang mixed nagmaman. signals. Oo. Parang pag minsan nagiging mabait ka lang, di ba? Tapos, Naiiba maling- yung perception ng babae na parang nagiging ano lang siya, too approachable and then nami-misinterpret siguro. Because there are some guys who are really touchy and clingy pero hindi Meron. naman talaga sabihin mong Romantic dahil kasi kumisan talagang ako nga palang pag sinasabi feeling ko talaga yung nanay yata ako o lola ako nito parang ganun yung feeling ko kahit na kasi may mga pagkakataon na ganun ang tingin sa'yo. So sana wag mong bibigyan palagi ng mali siya at wag ka rin magbibigay ng motibo na hindi naman talaga dapat. Oo. Kasi yun yung problema ng iba na akala mo porke dumikit sa yung ganyan o kaya everyday nagbebeso-beso sa'yo, meron ng gusto sa iyo kagad yung tao na yun. Totoo. Hindi mo nakikita yung possibility na gusto ka lang as a friend or talagang sabihin na natin nire-respeto ka lang pero wala yung possibility na it's something romantic. Saka po, Totoo. di ba, pag minsan, kung ganun siya magsalita, parang may pinagdadaanan siya. And siguro nung nakilala niya si Guy, wanted to be a shoulder to cry on. Oo. Eh, nag-fall si girl na si Guy naman, walang intention romantically na to pursue. Or kung meron man, hindi pa medyo buo. At saka Oo. wala namang nangyari. Pangalawa, 1 month na. Actually, Tapos, I think it's a trash talaga, Doc. Kasi nga, diba? di ba, lahat naman tayo entitled na magkaroon ng change of heart talaga. Pwedeng okay, sa 1 month na yon may nakita siyang hindi niya nagustuhan. So, nag-ano siya, umexit siya. Siguro lang, feeling niya na ghost siya, na hindi na nagsabi na bigla na lang nawala si Guy. and then sometimes kasi pagdating sa ganyan, sinasabi nga nila na ang depression has a timeline. Kailan mo sasabihin depression siya? 2 or 3 weeks after, na ganyan pa rin yung feeling mo na wala naman talagang dahilan na ikaw ay babalikan dahil hindi ka naman binalikan at hindi naman Oo. walang nangyari. I think it becomes a mental health issue on your part. Dahil kasi naglilinger ka sa mga bagay na wala naman talagang nangyari. So, fantasy mo lang yon. Nagpa-fantasy ka. Nakakalungkot isipin kasi hindi lang siya fantasy, talagang babalik tayo. Baka delulu na talaga siya. Ay, delulu na. Oh my God. Yeah. Ano bang pwedeng tips ang ibigay para makapag-move on si girly? Okay, siguro unang-una, kausapin mo na yung kaibigan mo at tanungin mo, alam mo, unang-una sasabihin ng kaibigan mo, you're stupid. Oh my God, agad-agad. Sa bagay, yung mga kaibigan kasi natin, very honest minsan, no? Masyado na magpayo. Sabi niya, you're stupid. Sabi niya, ganun. Ano Yun yung ang tunay na pinagsabi? kaibigan. Diba? Ang tanga mo! Ganyan ka na naman! Oh my God, yun talaga yung unang sasabihin sa'yo Dahil kasi parang, meron kang hindi naman lang, hindi nga alam ng lalaki na
gusto mo siya eh. Walang malinaw. Walang malinaw eh. Sabihin sa'yo, girl, tigilan mo yung kahibangan mo. Oo. Yan ang mga salita ng mga friends. Yes, yes. 'Di ba? So ayan, mas maganda siguro para mas makapag-move on ka agad, ibaling mo yung attention mo, 'di ba? Sa ibang ibang bagay. yes. Maraming pwedeng pagtuunan ng pansin para naman ma-divert yung utak mo. Oo, malay mo, 'di ba? Mas makakilala ka pa ng better dyan sa guy na yan. Yes. Okay. Eto na. Si Teenage Petulance. Oh, ito na, MCA. Meron pa tayong isa dito from Reddit. I'm in love with my best friend. Yun. Oy! Okay. Grabe na talaga my best friend, male 24, and I, female 27, became besties in university 7 years ago. Hindi na daw niya i-elaborate kasi baka may makahalata. Wow! Malalaman pa namin Oo. sa university. Diba? We were literally inseparable and our parents even let us have sleepovers kasi he's gay. And nothing would happen naman. A lot of people, gay siya, okay. Okay. Around us, always joke about how we both look good together. But it was nothing before. Not until nitong 2024, while we were on a vacation, I saw him in a different light. Nagsimula na akong kiligin sa gestures niya. Wow, kinikilig na ha, teka. But I was able to suppress it for the rest of 2025 kasi we were too busy to hang out. Still, the friendship and closeness are there. However, nagkasama ulit kami recently. Oy, saan? Okay. And things, for me, got deeper. I thought it was just a phase. Turns out, it wasn't. Nababaliw na ako sa ngiti niya. Grabe yung nababaliw sa ngiti! Oo, nginitian lang nabaliw na, naaning na siya. At sa tuwing hinahawakan niya ang kamay ko, para akong kandilang sinisindihan. Yun. Grabe naman yung Natutunaw, mga ganun ba yun? metaphor. Oo, na natutunaw ako. Lately nga, pag nag-joke siya about sa aming dalawa, naiilang na ako. For him, these were just jokes. But for me, ewan ko na lang. This is just hard because I keep hearing his stories about the guy who broke his heart. And I keep on wishing I wasn't a woman so he'd like me too. Ay. Please educate me if this is a problematic May kanta statement. dyan. May kanta Oo, dyan. may kanta dito. Kung Ano? ako lang sana ang iyong minahal, di ka na huling luluha pa. Grabe Diba? naman talaga, Sir Jude. Diba? Feeling ko same reaction nung may story na to. I know I will never stand a chance. I will never stand a chance, rather. And I already accepted it. Ang hirap lang kasi pag nakikita ko siya, parang nababaliw ako deep inside. Oh my God. How do I get rid of these feelings? I thought not seeing him would help. Should I see other people? Parang ayoko naman ng rebound. I don't want to ruin the friendship. He is a one-of-a-kind friend. I'd rather lose my feelings than my best friend. Ay, ang hirap. Tapos yung best friend niya, kinainlaban niya, gay. Ang gusto, lalaki. So paano? May puang. Wala talaga siyang puang. Wala talaga. So trash na lang ba natin to? Trash naman talaga siya. Pero ako, I can express my feelings and sabihin ko, alam mo dati, kahit hindi, kahit present yan, alam mo dati, feeling ko na in love ako sa'yo. Kasi kumisan, di ba, pag sinabi mo na crush mo na isang tao, nawawala yung feeling. Nag-iiba? talaga. Oo, Ganon. nag-iiba yung feeling kasi parang nahihiya ka na talagang sabihin mo, ay, talagang may gusto ka dito sa taong ito. So, mas maigi siguro na talagang sabihin na lang din niya para matapos na rin. Dahil kasi, kung iisipin at iisipin mo palagi yun, there's a tendency na umabot ka sa punto na magpa-fantasize ka. True. Nakakatakot yun. Pag nag-fantasize ka, dahil kasi kuminsan ng imagination ng mga babae, napaka-vivid. Diba, kung ano na, Actually, kung ano pumapasok sa isip. Oo, di ba? Sobrang OA minsan ng fantasy, no? Nakakaloka. Kaya nakakatakot. Parang eh. gusto, huy, gising ka muna, girl. Oo, kaya parang pag sinabi, pero hindi ibig sabihin, yun, gusto ko lang talagang sabihin sa yan. Kahit na sabihin mo na gay ka, parang, Iba rin kasi sa pakiramdam pag naisabi mo siya Oo, eh. pag nasabi mo kasi sometimes, yung expression na yun parang, ay, tapos na. Oo. I'm released from that bondage na medyo yung talagang kinatatakutan ko na hindi na kami magiging magkaibigan. In fact, mas lagi siguro siyang magiging, ay, nako, ikaw talaga, pati ba naman ako pinagnasaan mo? Di ba? Baka sabihin mo kaibigan siya. So, para feeling ko, Doc, ang nangyari dyan, alam niya na yung sagot. Kaya siya Oo, depressed eh. oo, Kasi tama. alam niya na the Yes. outcome if sinabi niya. Parang ganun.
Totoo, kasi alam niyang wala talagang chance dahil nga unang-una, ang gusto ng Gusto ng best boys friend niya ay lalaki. lalaki. At pangalawa, best friend niya yon, walang kamali-mali siya. Siyang nakikita sa kanya. O, diba? Totoo O, alam mo na, girl, yan. i-trash Totoo mo na yan. yan. Ibaling mo na lang yung feelings mo sa Sorry, iba. trash. I am so sorry. Pero there you have it, mga kamachis. Aba, agad-agad yun, naka 2 hours na yon, just like that. Naku, maraming salamat. Maraming Sir salamat. Jude, grabe. Any final words, any final prescription, Doc, sa ating ngang napag-usapan at sa kwento ng ating special Ay, guest? pala ko sinasabi itong tagline nito, even I, when it becomes we, illness becomes wellness. Ay, Wow. ang ganda naman nun. Thank you. Ang hirap tapatan talaga ng mga baon ni Doc, eh, no? Minsan nakaka-pressure na rin talaga, eh. Pero ibibigay ko na talaga yan sa'yo. Sir, any message sa mga viewers natin and sa mga kagaya mo rin na, of course, na ganito nasa same space? Okay. Everything is temporary. Fame, titles, ranks. But how you make a person feel is forever. So, be kind than to be right. L word. Wow. Thank you very much for that beautiful words and thank you very much Thank you. for your time and of course for sharing your story. Salamat sa pag-inspire. Thank you very much. privilege for this. Kasi hindi ko alam kung parang walang kukuha sa akin na magsalita ako, puro na lang kanta. Ay, hindi. Ay, hindi. Parang this will be the start, the beginning. Kita maging inspirational speaker and inspirational Oo. singer. Iintayin ko yan. Iintay ko yung mga upload mo talaga, Sir Jude. Maraming salamat, Sir. Again, baka meron kang gustong i-promote. Go ahead. Kung na-stress po kayo, kung meron kayong Okay. depression and medyo may anxiety kayo, nood po kayo ng stream ko on can I say it? Yes, On you can. TikTok. And I'll sing for you, I will perform for you, and I will pray with you. Ay, ang ganda nun. Maraming salamat po. Yes, there you have it, mga kamachis. Nako, talagang mapapawaw ka na lang talaga sa mga istoryang napakinggan natin ngayon. Pero bago tayo magpaalam, isa lang ang gusto naming ipaalala, mga kamachis. Diba? Oo, hindi nagdidikta ng desisyon ang match made. Hindi kami naglalagay ng label kung tama o mali ang match made. Nagkukwento mga kwentong match made to happen. Again, this is your DJ Diva ng Bayan and her MC. Don't forget to follow me sa lahat ng mga social media accounts ko. And of course, i-follow nyo na po ang Matchmade. We have FB, IG, and subscribe na kayo sa ating YouTube channel and sa Spotify dahil nga podcast na rin tayo. Follow nyo na po kami. And of course, don't forget to watch Vibe. Doc, anything you want to promote? Okay. Alam ko, labas na ang Kwentong Trio. Abangan niyo po siya sa lahat po ng SOCMED platforms. At the same time, yung pong The OG and the GC, Mind the Gap. Alright, muli maraming salamat mga kapatid. Ito po ang Matchmade, ang show na hindi nanghuhusga kundi nagbibigay daan sa mga kwentong Matchmade to happen. Abangan kami every Sunday 2:30 to 4:30 p.m. Dito lamang yan sa True FM, True TV, 1PH, YouTube, Signal Play at syempre sa podcast sa Spotify. Muli, maraming salamat sa mga mahal nating sponsors. Of course, sa napakagandang set, Wise Spaces. Maraming salamat po sa ating nag-cover sa atin for tonight's or for today's episode. Na maraming salamat. Of course, sa Pixel Image, maraming salamat. Muli, magkita-kita tayo next week. This is Matchmade. I love you so much.